Okay, let us have example for flexural members. So we are asked to determine the available flexural strength of a W350 by 110 of A242 steel na may Fy na 345 megapascal under the following support condition, assuming C sub B is equal to 1.0. Okay, first, yung condition natin, continuous lateral support. Tapos, second condition, yung unbraced length niya equals to 6 meters. And then, third, yung unbraced length niya is 10 meters. Now, this is from steel manual. So, therefore, meron siyang properties. So, giniven sa atin yung mga properties nandiyan yung sa baba. So, una, ano gagawin natin? So, first, we need to check if yung section ba is compact. Again, meron tayo ditong dalawa. We have lambda for flange and lambda for web. Na-check natin yung dalawa na yun. Kung compact ba sila. Dito na natin ilagay yung compact. Una kay flange. Yung lambda natin equal kay BF over 2TF. Because this is, I section, W shape. BF is 256. Then, TF naman natin ay 19.9. Okay, getting the values, we have 6.432. Check nyo na lang ulit. And then, upper limit for compact section, dapat yan ay mas maliit kay lambda P. So, tingnan natin si lambda P for flange. Kay lambda B for flange, 0.38 square root of E Fy. So, alam natin yung E, that is 200,000. Fy daw ay 345. We have now lambda P is 9.149. Okay, since mas maliit si lambda P, so ang flange natin ay compact. I-check naman natin si web. Lambda for web, that is H over TW. H natin is 2 minus K. D minus 2K. Since hindi giniven si K, pwede na din nating gamitin si thickness ng flange. D is 360 minus 2, thickness ng flange ay 19.9. Okay, over thickness ng web. Thickness ng web, 11.4. So, ilan ngayon ang ating lambda for web? Lambda for web naman natin ay 28.089. Okay, lambda P naman natin for web, that is
3.76. Kailangan lambda p natin for web, 90.53. Since mas maliit si lambda kaysa lambda p, so therefore, ang ating web din ay compact. Okay. Since compact sila parehas, check naman natin anong zone. Check natin yung zone. Ano sabi sa zone 1? Si lambda p o LB natin should be less than or equal to L sub P. Eh dito sabi, continuous lateral support for A. For A sabi, so therefore, this is laterally supported. So hindi na natin kailangan to i-check kasi laterally supported na siya. So, ito ngayon ay zone 1. For A, that is zone 1. And for zone 1, yung MN natin, nominal moment, equal kay plastic moment. Si plastic moment equal kay Fy Z. So, we can now solve for nominal moment. Okay, nominal moment equal kanino? Fy Z. Okay, what is our Fy? 345 megapascal, or this is Newton millimeter squared. And Z naman natin ay 2060 millimeter cube. Squared millimeter. Kukuha nating sagot is Newton millimeter. Wherein siya ay 710. Ilang zero ba to? 345 times 2060. 710 245. Newton millimeter. So if you wish to convert this into kilonewton meter, we need to divide this by 10 raised to 6. Or divide natin ng 1,000 for Newton to become kilonewton, and then another 1,000 for mm to become meter. This is 710.7 kilonewton meter. That is our nominal moment. Strength capacity naman ng ating section sa for ASD and LRFD, kunin naman natin. For ASD design, available strength, that is MN over omega for ASD. Ano? MM over omega. Nominal moment 710 pala. Okay, ano yung omega natin? Sabi natin kanina, ang omega natin for flexure is 1.67. So now, for ASD, ang available strength natin ay
425.569 kilonewton meter. So, yan yung capacity ng ating section for ASD. How about LRFD? Capacity naman ng section natin, LRFD, phi mn, wherein yung phi naman ay equal sa 0.9. 0.9 ng 710.7, that is 639.63 kilonewton meter. So, yan yung kaya niyang i-hold na force or stress. Yet, that is for number. So, pangatlo dito, kailangan check na natin yung nominal moment. Or determine yung nominal moment. Okay, okay na tayo kay letter A. So, ito sagot natin for A. ASD and LRFD. Punta tayo kay B. Sabi dyan, yung unbraced length daw niya, LB ay equal kay 6 meters or 6,000 millimeter. Okay? Need pa ba natin ulit i-check kung compact yung section? So, hindi na natin siya need i-check. Kasi nga, same naman yung kinoconsider natin na section. So, W350 by 110 pa rin naman yun. So, same pa rin siya. Compact pa rin siya. Check na lang natin kung anong zone. Doon na tayo sa part number 2. Checking kung ano na zone. So, dito na natin titignan kung si LV ba ay malaki kay LP or nakagitna siya kay LP saka LR. So, ano sabi sa atin? Yung LP daw equal kay 1.76 R sub Y square root of E over FY. Given ba yung R sub Y? Radius of gyration, RY, 63. So, yung E, alam din natin. So, you can solve for L sub P, 1.76, 63 mm, 200,000 megapascal, FY, 345. So, solving this, we have now, kung gusto nyo, ano pa natin to, unit analysis natin. Sige. 63 millimeter, 200,000 Newton millimeter square, and then Newton millimeter square din. So, we can cancel this parehas. Kung matitira, for R natin is mm. So, LP ngayon is 266 9.676 millimeter. Ano naman yung LR? Check natin si L sub R. Ito yung medyo mahaba na solution. O yung formula, 1.95 E over 0.7 FY multiply by square root ni Jessica Soho. JC SXHO plus JC squared 6.76 0.7 FY over squared.
Ayan. So, before natin kunin yan, kunin muna natin yung value ni RTS saka ni JC over SXHO. Okay, kunin natin si JC. Ano muna yung torsional constant J before natin ito makuha? So, for torsional constant J, sabi dito I section tayo, di ba? So, this is, balik tayo dun sa ating PowerPoint. Ayan. Torsional constant J. Ito. So, 2BF. Ayan. Ayan yung kunin natin. J is 2 times ng BF times TF cube plus D prime TW cube over 3. Okay, ang D prime natin, that is D minus TF. Substitute lang natin yung value natin. BF is 256, 19.19. 19.9 cube. Yata kakasya. May kasya dito na lang sa baba. KJ. What else? 19.90 cube. Plus. O, yung D prime natin, that is D minus TF. Ang D natin ay 360. Minus 19.19. TW is 11.4 cube over 3. Therefore, J natin is 15, 1512, 913.267 millimeter raised to 4. Hala natin na yung J natin, yung C natin. Di ba sabi dyan, pag double symmetric, yung C equal to 1. So, yung C natin dyan ay 1.0. Yung S sub X saka yung HO, yung S sub X given sa section natin, yung H sub O, parang yung D lang din yan. O yung D prime, rather, D minus TF. So, we can now substitute yung value natin dito. Ko na lang to. KC is 1.0. S sub X, so galing yan sa, giniven yan sa student manual ito. 1840 times 10 raised to 3, and then H naman, H sub O, that is 360 minus 19.9. So, parang D prime lang din. So, therefore, ang ating JC, ay Jessica Sohon, sinasabi nila ay 2.417 times 10 raised to negative 3. So, meron ba itong unit? J natin, millimeter raised to 4. Millimeter cube. So, wala tong unit. Siya na yan. Okay, may JC na tayo. Ay, Jessica Soho. Kunin natin si RTS. Sabi dyan, pag double symmetric, yung RTS squared equal kay equal sa square root ng I
IYCW all over S sub X. Yung IY saka S sub X, meron na tayo niyan. Hindi natin alam ngayon si CW. So, we solve for C sub W. Pag double symmetric, sabi ang CW daw natin, IY, asa na, H O squared all over 4. Solve natin muna to. IY, given yan. Dito, ayan, IY. 55.7 times 10 raised to 6. H of O is 360 minus 19.19. 19.9 squared. What else? Over 4. So, computing this, we will get the value of 1.6 10 times 10 raised to 12 millimeter raised to 6. So, substitute natin yung value na yan dito. IY natin, given yan. May IY natin kanina. Ah, 55.7. Multiply by 1.6 all over S sub X 1840 times 10 raised to 3. So this is now equal to, okay, kunin na lang natin yung squared para isahan na lang. So getting the square root of both sides para makuha natin si RTS na lang. Then, square natin to. Yan. Magkukuha natin kay RTS ay 71.74 millimeter. Okay, una, kunin nyo nasa loob yung block. Tapos, kunin nyo yung square root para RTS na lang to. So, RTS. Okay, may RTS na tayo, may JC na tayo. So, we can solve for L sub R. Haba, ano? Substitute natin dito kay L sub R. Then, 1.95. RTS 71.74. Radius of gyration, so this is in millimeter. E 200,000 0.7345. Okay, square root of JC 2.417 plus, so yun yung kakalimutan yung plus doon, ano? Squared ito. You can, ano na lang, para mas madali sa inyo, i-store nyo to kay A, i-store nyo to kay B. Ayan. Plus 6.76 0.7345 all over 200,000 squared. So, L sub R natin ngayon ay 9253.055 millimeter. Ayan. Check natin, si LB natin ay 6 meters o 6,000 millimeter. So, dito pa lang, sa LP natin, mas maano na siya, no? Mas maliit na siya. I rather, hindi pala, mas malaki siya. Pero, mas maliit siya kay LR. So, therefore, dito tayo kay zone 2. Okay, since LP is less than LB,
but LB is less than LR. So, nakagitna siya. Therefore, zone 2. Okay. For zone 2, ang MN daw natin, 3. Zone 2, therefore, MN, nominal moment, equal kay, ano equal yan? CB multiply by MP minus MP 0.7 FY SX. Okay, LB. Ito kanina yung sinasabi ko sa inyo. For pag yung nasaan tayo, non-compact section, ito magiging lambda lang. For now, that is LB minus LP all over LR minus LP. Ang criteria niya, dapat mas maliit siya or equal kay MP. Okay, ano na yung MP natin kanina? FYZ, nakuha natin yan. Yung MP, equal din siya kay MN. So, 710.7. Thus, si MP, 710.7 kilonewton meter. Okay? Substitute natin. CB natin kanina is 1. So, 710 kilonewton per meter na to. Okay, MP ulit, 710.7. 0.7. FY natin, megapascal. So, this is 3, 4, 5. SX natin, millimeter. Ilan yun? 300. Ano yung SX natin? 1840. Times 10 raised to 3. Okay, this is kilonewton, newton, millimeter. So, we need to divide this para maging newton meter. So, divide natin to ng 1,000 para maging kilonewton una. Tapos, another 1,000 for millimeter. Ayusin natin yung bracket natin. Ayan. Ako lang pa pala, si LP. LB. Okay. Kung ito ay kinonvert natin sa kilonewton and then meter, so yung LB, LP, LR natin, gawin din natin siyang meters. So, we have 6 meters for LB. Si LP natin ay, ilan na yun? Ito, 2.6. 67. LR natin 9.253 minus LP 2.67. Okay. Ayan na. This should be less than or equal to 710.7 kilonewton per meter. Kilonewton meter rather. Okay, MN natin, solving this, we have MN equal to 575.97 kilonewton meter. So, check natin kung mas maliit siya kay 710.7. Okay. Okay, tayo dito. So, therefore, ang MN natin, nominal moment equal kay 575.97 kilonewton meter. So, this is our answer for letter B. O, doon naman tayo kay letter C. For letter C, ang nabago lang dyan, yung ating length. Ang brace length, naging, ilan na daw yung brace length natin? 9,000 ba yun? O 10. 10,000. 10 meter. So, 10,000 millimeter.
Oh, isulat ulit natin yung LP natin is 2.67. Ang LR naman natin ay 9.25. 9.25 ba yun? 253. Okay. So, nakita natin dito, gumit na siya. So, therefore, zone 3 na. Hindi na natin sinolve yung compact kasi alam naman natin this is compact section. Check na natin yung compactness niya kanina. So, check na lang natin yung zone. So, ito yung number 1, number 2 step, number 3 na tayo. Na-check na natin yung zone niya. This is zone 3. Okay, for zone 3, ang sabi natin dyan, yung MN, nominal moment, equal kay FCR SX. So, ano nga ba si FCR? Si FCR naman daw ay equal kay CB pi squared E. Para ito yung Euler's critical load, di ba? All over LBRTS. LBRTS, ano to? Slenderness ratio. Squared. So, FCR, critical buckling load ni Euler. Multiply by square root of 1 plus 0.078 JC HO LB over RTS squared. Okay. Eto pala guys, you can take this pwede natin itong gawing 1.0 kung conservative tayo or kung hindi yun natatandaan yung formula. Check natin but this equation can be 1.0. Okay, kunin muna natin as this. So FCR CB 1.0 pi squared, yung E 200,000. Okay, 200,000 Q natin dito. LB natin, dapat naka-millimeter. RTS, 71.74. Meron na tayong mga value nito kanina. Nakuha na natin yan. Okay, kunin nga muna natin to. Check natin kung ilagay natin, iset natin na 0 yung nasa radical sign. Okay, we have pi squared times 200,000 all over 0.74 squared. Ito is 100. At check, ilagay lang natin ito 100.59. Ito naman ay JC SXHO na solve na natin kanina. Dito 2417. Sorry. Times 10 raised to 3. 2.4. LBRTS, so 10,000. 71.74 squared. RTS to R. Solving this, we will have 219.5. Ang layo pala, no? Check ko ulit yung nabasa ko na we can conserve we can take this as 1. Okay, for now, yan muna, check ko na lang ulit. Kung ito yun, yung pwede natin i-take as 1. Okay. Yung FCR natin dapat mas maliit kaysa kay
MP. Which is, si MP, ilan si MP ulit? Plastic moment, 710.7. Malaki na may plastic moment natin. So, tayo, FCR natin, pwede natin itong gamitin. Okay, balik tayo dito kay MN. Ano, MN, 219.5. S sub X, 219.5 Newton millimeter squared to, diba? S sub X natin is 1840 millimeter cube. Cancel. Newton meter yung makukuha natin. So, kung convert natin ito sa kilonewton meter, divide lang natin ng 1,000 for kilonewton and another 1,000 for millimeter. So, therefore, MN natin is 403.88 kilonewton meter. Dapat mas maliit din to kay ano, di ba? Kay FCR. So, yan na yan. Ay, hindi pala natin nakuha yung ASD saka LRFD for number 2 and number 3. Dito na lang natin ilagay. Saan ba? Dito na lang yung sa number 2. Okay. Ayan. For ASD, that is MN over mega 575.97 omega 1.67. For ASD, ang available strength niya ay ilan? $344.89. And for LRFD naman, that is fee MN. For inyong fee natin equals to 0.9. So 0.9 of 575.97. So available strength for a LRFD design, 518.375 kilonewton meter. Balik tayo dito sa number 3. Kukunin na natin si ASD and LRFD. ASD ganun lang to ulit, MN over omega. Omega natin 1.67. Okay, so we have 403.88. That is equal to 241 kilonewton per meter. And then LRFD, phi MN. Yung phi natin 0.9. We have 363.492 kilonewton meter. So that is how you solve for ASD and LRFD. Capacity ng section to. Ayan. Compact section pa lang tayo. Na. Yan pa lang yung pang compact section. So you have zone 1, 2, and zone 3. Okay. Ito yung kay B. Ayan. B, ASD, B ng LRFD. Ito yung C for ASD, C ng LRFD. If you have any question, you can approach me every
I think, ano ba yung mahabi oras ko? Monday. Every Monday.